Katulad nito, mga kababayan, katulad nito, mas piliin daw ng mga dilawan na si PBBM ang maging presidente kaysa kay Sara. Bakit? Diyos ko, pipiliin mong presidente, tapos yung ipapalit mo ay tamad. Tapos lakwatsera, magnanakaw. Mas tinitimbang ng mga dilawan na sasali ba tayo sa rally? Pababain ba natin si Marcos? Pag pinababa natin si Marcos, wala na may ibang papalit si Sara kasi si Sara ang vice. So, hayaan na lang natin na si Marcos ang nandyan. At least, pinakinggan ni Marcos yung mga hinaing natin. Kaysa naman dyan ka kay Sara. Anong gagawin niya ni Sara? Magpipresidente yan, paghihiganti ang gagawin yan. Lahat ng kumakalaban sa kanya, pagbabalikan niya yan isa-isa. Di ba? Ito, katulad dito kay Carmina, interview si Vic Rodriguez. Sabi ni Vic Rodriguez, malaking benepisyo na makuha ng sambayanang Pilipino pag si Sara ang naging presidente. Sabi naman ni Carmina Constantino, ano pong benefits ang makuha? Hindi naman ang Pilipino ang upong presidente, kundi si Sara. Nabutata siya dito, mga kababayan, binardagol siya ni Carmina, si Vic Rodriguez. Sabi kasi ni Vic Rodriguez, lahat ng benepisyo, pag napalitan si BBM, si Sara ang pumalit, benepisyo ng taong bayan yan. Sabi naman ni Carmina Constantino, anong benefits? Si Sara ang upo, hindi naman ang Pilipino. Magbabago ba ang buhay ng Pilipino pag napapalitan ng presidente? Hindi naman. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo yung bardagulan nila. Ito, benefit from your call for the president to step down. The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down? Diba? Kita nyo? Pilipino daw ang magbibenepisyo pag bumaba si Marcos at papalit si Sara. Sabi naman ni Carmina, paano magbibenepisyo ang tao kung si Sara naman ang papalit, hindi naman ang taong bayan? Diba? Anong benepisyong makukuha ng tao nun? Alam mo dito, mga kababayan, kung napapanood niyo yung video na to, bardagulan talaga sila dito. Nagsasalita si Vic Rodriguez, hindi na naririnig. Si Carmina, tuloy-tuloy, pak. Ganon talaga bunganga ni Carmina. When you're just gonna put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability, and behavior. Diba? Anong benepisyo makuha ng sambayanang Pilipino kung ang uupo, may issue sa korupsyon, may issue sa kriminalidad, bastos, tamad, walang ginagawa. Diba? Kita ninyo, mga kababayan, talagang binabardagol sa dito ni Carmina. Sunod. Even murder, the deaths of countless deaths of your countrymen. Diba? Iuupo mo, yung murder, diba? Tapos mamamatay tao. Another dynasty na naman. Yung unang nakaupo, ang dami, libo-libo ang pinatay, nakakulong sa dahig. Tapos ngayon, pauupuin mo na naman ulit, another na naman gagawing krimen. Diba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ang mga DDS ng gagalaiti kay Carmina, wala kayong magawa. Bakit? Lahat ng sinabi ni Carmina, totoo. Tingnan nyo sagot ni Vic Rodriguez dito. Bakit, Carmina, ni minsan ba may kasong murder ang Vice President? Ito. Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you, oddly enough, claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Nice. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking... Meron ba daw kasong murder ang Vice President? Wala siyang kasong murder, pero meron siyang kasong pagbabanta. 'Di ba? Kung tutuusin yung sheriff na binugbog niya, criminal case ang balik dun. Diba? Yes, Last Stranger. Ayan, maraming salamat po, ma'am.
sa yung super sticker. Thank you so much po. About another dynasty, she's another member, she's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Sabi ni Vic Rodriguez, si Sara lang daw ang halal na pangalawang Pangulo na mas malaki pa daw ang boto kaysa sa nanalong Pangulo. Di hanapin mo yan ngayon 32 million kung saan natin yan makita, Vic Rodriguez. Nagrally na nga ang INC, wala ngang umatindi. Diba? Anong nangyari? Pinalayas nga ng INC yung 18 lang ka mga nagbibitbit ng karatulan na DDS. Si Sara Duterte lang daw ang kauna-una ang Vice President na kumuha ng boto na mas malaki pa sa boto ng Presidente. Asaan nga yan ngayon yung 32 million na sinasabi ninyo? Kahit ako na magtanong, Vic Rodriguez, saan natin makita yung 32 million? Nagrally na nga 3 days ang INC, wala nga sumama. Di ba may plano pa sila rally sa Pitsa 30? Di ba? Aabot ba 32 million yung Pitsa 30? Di ba? Aabot bang 32 million? Di ba may rally kayo sa 30? Di paabutin nyo 32 million nang malaman namin kung totoo talaga. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. And by the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the... So, ang sabi ni Vic Rodriguez, kung hindi na daw kayang gampanan ng presidente ang kanyang trabaho, so dapat daw palitan na at sasaluin daw ng vice president. Hindi ba kaya ni PBBM? O sadyang kayo lang ang hindi nyo kayang pabagsakin si PBBM? Diba? Hindi ba kaya talaga ni PBBM? O kayo ang hindi nyo kayang pabagsakin si PBBM? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito yan. Bigyan ko na naman kayo ng example sa sinabi ni Vic Rodriguez na si Sara lang daw ang kauna-unahang vice presidente na mas malaki ang boto kaysa sa Pangulo. Ito, example ko ha. Kung noon, pagbabasihan natin, uhaw na ang taong bayan na may Marcos na mabalik. Kasi in more than 36 years, inaantay ng tao yan. Kasi bakit? Nagigising kasi sila sa mga pangyayari na ang sabi ni Apo Lakay noon, remember my word. 20 years from now, babagsak ang Pilipinas. Merong isang boksingero na Bisaya na mananalo at kilalanin sa buong mundo. Yung Bataan Nuclear Plant, pag hindi nyo ituloy yan, mamahal ang kuryente. 20 years from now, babagsak ang Pilipinas. So nagising nga ang tao, nagkatotoo naman. Lahat ng aking pinagawang proyekto, kalsada, tulay, reles, paaralan, hospital, nagagamit ninyo pero hindi yan madadagdagan. Totoo naman talaga, walang nadagdag. Diba? Sabi yan ni Apo Lakay. Kaya nung tumakbo si BBM at si Sara, excite ang tao. Pero buti na lang, hindi pa tapos ang termino. Diba? Hindi pa tapos ang termino, nawala na si Sara. Lumabas na ang tunay na kulay. Diba? Maraming salamat po, Rani Dimo. Maraming salamat po. So ngayon, mga kababayan, ito na example ko. Kung si Sara ang may 32 million na boto at natalo pa nga sa boto si PBBM, mas mataas pa daw kay Sara. Ngayon, try to imagine, Attorney Vic Rodriguez. Nung tumakbo si BBM at si Sara, si Lenny merong sulit na boto na 16 million pataas. May boto si Lenny na 16 million. Kay Sara at kay PBBM, 31 at 32. Tanong ko ulit, sa 2028,
Kung wala si Sara Duterte, 16 million pataas, umatras na lang siya kay Risa Hontiveros. Yan ang totoo. Kung si Sara at si Risa ang maglaban pagkapangulo sa 2028, kung hindi kaya ni Sara i-maintain ang 16 million votes, umatras na lang siya. Umatras na lang siya. Nung tumakbo si Digong, tumakbo si Leni, ang boto ni Leni 16 million kay Digong. Nung tumakbo ulit, si Leni, nananatili ang 16 million. Mga kababayan, kaya po natalo si Leni kasi nagsanib ang loyalista at nagsanib din ang DDS ni Digong. Kasi bakit ko nasabi? Kung merong 10 million na loyalista, merong 5 million na mga DDS, na mga anak ng mga matatandang loyalista. Ngayon mga kababayan, lahat po ng mga anak ng mga matatandang loyalista na naging DDS ngayon, kung ano ang sinabi ng mga matatandang loyalista, nangyayari. Siyempre, saan ka ba makikinig? Malamang sa magulang mo. Bakit ka makikinig sa politiko? Sa magulang. Hindi nagkakamali ang sinabi ng mga magulang na si Marcos yan. Si Sara yan. So ngayon, yung 5 million na anak ng mga loyalista na naging DDS ni Digong, nawala ng gana ngayon. Yung 10 million na mga nanay ng mga DDS na mga matatandang loyalista, bumalik na ngayon. Yung 10 million na matatandang loyalista at 5 million na anak ng mga matatandang loyalista naging DDS, nawala na ngayon. Bumalik na, so nagiging 15 million ulit ang mga loyalista. Ngayon, kung ang mga loyalista umayaw na kay Sara, tapos doon kakampi kay Leni sa 16 million ni Leni, 15 plus 16, 32. Actually, sabihin natin 31. Saan mo pupulutin yung sinasabi mo, Vic Rodriguez, na 32 million si Sara? Hindi mo na makikita yan ngayon. Mark my word. Diary, CV2DV, maraming salamat po sa yung 5 Canadian super sticker. Thank you so much. Hindi mo na makikita yan ngayon. Dati, nung 2022 election, nagsanib puwersa yon. Yung mga magulang na loyalista at mga anak na loyalista at mga apo na loyalista, nagsasanib puwersa yan. Diba? Ang problema lang sa pinakita ni Sara, hindi pa tapos ang termino nila, umatras na at bumaliktad na si Sara. Kumalaban na. Do you think, saan ba galing ang DDS? Sa mga apo ng loyalista. Kasi bakit? Anong sabi ni Digong nung tumakbo siya noong 2016? Kung meron mang presidenteng pinakamagaling, si Marcos yun. Ginamit niya si Marcos nung time na tumakbo siya. Kasi kung hindi niya binigkas ang pangalang Marcos, wala siyang botong makukuha. Bakit? Kasi dati siyang NPA, pero kinalaban niya ang NPA. Maskin mga NPA, hindi na sumuporta kay Digong Maskin sabi ni Juma Siso na si Digong ang pinaka-the best, pinakamagaling, manguha ng mga NPA, pinaka-the best na kolektor ng NPA. Pero ngayon, sinusuka si Digong ng NPA. Diba? Dito sa Pilipinas, maraming grupo yan. Maskin nga si Miss Ware na kalaban ni Marcos Sr., sumuporta kay Bongbong, ayaw kay Sara, kay Bongbong. Anong sabi ni Miss Ware? The sin of the father cannot be inherited by the son. Di sana sinabi ni Miss Ware, proud na proud ako kay Duterte, kaya si Sara ang pipiliin ko. Bakit wala siyang sinabing Sara? Bakit ang sinabi niya si Bongbong? Kung history lang ang pag-usapan natin, mga DDS, hindi nyo alam yan. Diba? Gusto nyo malaman kung paano sinabi ni Miss Ware? Ito, Miss Ware. To, BBM. Makita ninyo. Who's your vice president? Bongbong Marcos. Why is Bongbong your vice president?
Isn't his father? He was my number one enemy. Yes, his father. His father was the cause of the Muslim rebellion. The Jabida massacre happened under his rule. I am a Muslim. The fault of the father cannot be inherited by the son. Neither the father can be accused of the wrongdoings of his son. I am a Muslim. Diba? Who is your vice president? Bongbong. May nakita ba kayo na Sara ang sinabi? Ulitin ko ha, baka nabungol kayo. Who's your vice president? Bongbong Marcos. Wala na, finish na. Baka magbalik history tayo ngayon. Sino ang may akda? Sino ang may akda? Mga kababayan, sinong senador? Sinong senador, mga kababayan, ang may malasakit sa mga Muslim? Sinong senador ang gumawa ng batas para sa mga Muslim? Si BBM lang nakagawa. Ni isang Duterte walang batas na naipasa. Diba? Baka nakalimutan ninyo. Yung Bangsamoro Basic Law. Author niyan si BBM. May kaidigong ba dyan? Wala. Diba? Diyos ko. Yun lang mga kababayan. May nag-comment. Huwag guguluhin ang mga nanonood sa'yo. Inaantay ng tao. Talo nga kay dating Vice President Leni Robredo. Kulang pa kapayata sa tulog. Sabi ni Elpidio. Ito sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Si BBM natalo ni BP Leni. Diba? Pero ang usapan dito, si Sara, kaya ba niyang talunin si Leni? Diba? Hindi ko naman dito pinaglaban si BBM at si Leni. Ang tanong, si Sara, kaya bang talunin si Leni? Diba? Yan lang. Kaya nga sabi ko, kung si Sara may solid 16 million supporter, mananalo siya. Kung wala, mahirapan siya. At saka mga DDS, huwag niyong sabihin na si Bongo naka 23 million. Si Bongo naka 23 million. Andito na naman tayo sa usaping Comelec Ayaw ko na magsalita. Diba? Ayaw ko na magsalita, mga kababayan. Sa usaping Comelec, bakit si Bongo naka 23 million? Iba si Bongo, iba si Sara. Ang usaping Comelec, kayo nang dumugtong. Maskin nga si Bernard o si Glenn Chong, galit na galit sa Comelec Sasabihin ng mga DDS, bakit? Baka naman kasi dinaya ang Comelec. Kaya pala si Glenn Chong galit na galit sa Comelec. Ma'am LB Linares, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Nasabihin agad nila, bakit si Bongo Ken nakakuha naman ng boto na 23 million? Di sana hindi galit si Glenn Chong sa Comelec. Ano bang rason kung bakit galit si Glenn Chong sa Comelec? Ay, nako. Wala kayong lusot sa akin, mga DDS. Sasabihin mo, sabi ni Ken, kailangan daw si Sara mayroong 16 million para matalo niya si Leni. Kung walang 16 million, umatras na lang. Bakit si Bongo naka 23 million? Bakit galit si Glenn Chong sa Comelec? Yun lang naman yun Si Glenn Chong, di ba DDS yan? Bakit galit siya sa Smartmatic? Smartmatic. Di ba? Paano yan ngayon lusutan mga DDS? Kasi sasabihin niya, si Kent mali yan, hindi totoo yung sinasabi niya. Kung wala daw 16 million si Sara, umatras na lang kasi si Leni may solid 16 million. Napatunayan natin. 2016, may 16 million na si Leni. 2022, may 16 million si Leni. Lagpas pa nga Ngayon, si Digong, may 16 million din.
noong 2016. Naging 32 million noong 2022 kay Sara. Ngayon, ang tanong, bakit galit si Glenn Chong sa Smartmatic? Diba? Yun lang, tanong ko, mga kababayan. Kaya mga DDS, hindi ka kayo mananalo kay Ken. Sabihin ko nga sa inyo, hindi kayo mananalo kay Ken. Sasabihin na nila, di sana wala si Bongo 23 million na boto nung siya senador. Bakit nga galit si Glenn Chong sa Smartmatic? Diba? Yan ang tanong ko. Bakit nga ba galit si Glenn Chong? So yun lang, mga kababayan. Tapos sasabihin na naman yan ng mga DDS, hindi talaga mananalo si Sara. Bakit? Kasi hawak ni PBBM ang COMELEC. So ibig sabihin ba nanalo si Sara kasi hawak ni Digong ang COMELEC noon? Sige, mga DDS, sumagot kayo. Sasabihin ng mga DDS yan, hindi talaga mananalo si Sara kasi hawak ni PBBM ang COMELEC. So ibig sabihin ba nananalo si Sara noon kasi hawak ni Digong ang COMELEC? Diba? Hindi kayo makakalusot sa akin. Wag na, DDS, kahit walang nag-comment DDS dyan, ganyan ang mga tanungan ng mga DDS. Manahimik ka, kahit hindi totoo yan. Bakit si Bongo naka 23 million? Di sana hindi magalit si Glenn Chong. Tapos sasabihin niya, matatalo yan si Sara kasi hawak ni PBBM ang COMELEC at ang Smartmatic. So, ibig sabihin ba nanalo si Sara dahil sa Smartmatic noon ni Digong, hawak ni Digong? Mamiriglo Alameda, hello po. Yun lang yun. Di ba? Paano nyo i-explain yan ngayon? Ang mali kasi dyan, ito sa totoo lang mga kababayan. Sa mga DDS kasi, mga DDS politician, at mga DDS personalities, at mga DDS supporters, magkaisa kasi kayo. Dapat yung bawat buong grupo ninyo, isa lang dapat ang agenda ninyo. Ang problema lang kasi, kanya-kanya kayong agenda eh. Diba? Kanya-kanya kasi kayong agenda. Yung isang grupo, iba ang agenda. Yung isang grupo, iba ang agenda. Kaya kapag kami mga nagre-react, nabubutasan kayo. Pag ipagtanggol nyo yung isang grupo, nabubutasan kayo sa kabilang grupo. Ang sabi, mga DDS, hindi mukhang pera. Bakit yung ibang vlogger sabi, si Maharlika daw, mahilig solicit. Hindi nabubutasan kayo eh. Tapos sabi ni Ken, kung walang 16 million si Sara, hindi siya mananalo kay Lenny. Kasi si Bongo naka 23 million. Kung naka 23 million si Bongo, kaya ba ni Sara? At bakit galit si Glenn Chong sa Smartmatic? Diba? Ganun lang yon. Mga DDS, magkaisa kayo. Yeah? Kung ano dapat ang plano ng grupo ninyo, isahin ninyo. Hindi yung sa 5 na grupo, o sa 5 na miyembro ng isang grupo, yung isa, iba ang utak. Yung isa, iba rin. Yung isa, iba rin. Ang sumunod, 2 na lang. Diba? Ganun yan eh. Sa 5 miyembro ng grupo ng DDS, yung 3, iba-iba ang utak. Yung 2 lang nagkakasundo. Kaya kapag may kaaway kayo, nabubutasan kayo. Bakit? Kayo dapat mga DDS, kung meron kayong kagrupo na bobo, tulungan ninyo para maging matalino. Hindi yung minsan, tignan nyo, may mga DDS supporter umaakyat sa live, hindi makakasagot. Pag sinabi, ano ang proyekto ni Digong nung siya ang presidente? Wala siyang proyekto. Kasi meron siyang plano. So, puro plano lang. Tapos pag pinaakyat mo, asan natin makita ang build? Ayun, yung tulay na bumagsak. Butas agad. Build yun, tulay na bumagsak. Diba? Ano pa? Yung mga flood control na binaha, build yan. Di palpak agad. Kasi nga, bobo. Alam nyo kasi mga DDS, mga bobo kayo. Yeah? Kung meron man kayo mga puro bobo, mag-aral kayo para maging matalino. Kasi minsan, natatawa ako minsan. Meron ngang vlogger dyan na kinakasuhan daw ng KOGC ngayon. Sino ba yung vlogger na yun na kinasuhan ni Torion? Tignan nyo.
yung vlogger na kinasuhan ni Torion ngayon, yung nasa Canada, di ba, umaakyat sa kanya mga DDS, pinapasagot niya, tinatanong niya, walang masasagot. Pinagtawanan lang yung mga DDS na umakyat sa live niya. Hindi tugma yung info nila, Ma'am Aima Layco. Yeah? Totoo yan. Yung isa, katulad kay G. Sonsa. Si G. Sonsa, ang issue niya ngayon, may helicopter daw, pabalik-balik mula Pampanga, tapos babalik na naman daw ng Maynila, tapos pupunta ng Bulacan, babalik ng Pampanga, tapos pupunta ng Bicol. Sabi niya, ito, naghahakot na ng pera sa Malacanang yan kasi tatakas na. Putang ina mo. Yung sinabi niya pala na pabalik-balik na helicopter, no, naghahakot daw ng pera kasi tatakas na daw si PBBM. Hindi niya iniisip na yung mga helicopter na pabalik-balik, yan yung mga naghahatid ng mga tulong doon sa Bicol na binagyo. Di ba may pino si Jason sa ngayon na may helicopter daw pabalik-balik na may mga bit-bit na mga karton, at saka may Airbus ng Philippine Air Force. May mga helicopter daw, 3-4 na helicopter pabalik-balik. Hindi niya alam na nilalagyan yon ng mga box ng tulong papuntang Bicol. Kita mo yan? Tapos ipapakalat ni Jason sa ngayon, nagkabanlag-banlag, nagkabungal-bungal na yung ngipin sa kaka-fake news. Hindi na nga makalakad. Fake news pa rin. Grabe yung rota ng helicopter, pabalik-balik, punta ng Malacanang, pupunta ng Pampanga, pupunta ng Bulacan, pupunta ng Bicol. Hindi niya alam na naghahatid ng mga tulong na ayuda yon. Habang kayo nagrarally, yung presidente tumutulong dun sa Bicol, tumutulong dun sa Marinduque, tumutulong dun sa Samar at sa Aklan ng mga napiktado sa baha at sa Bataan. Diba? Kayo kasi puro kayo rally. Yung nirally ninyo, kung itinulong nyo yon. Diyos ko, magkanong ginastos ninyo dyan sa rally-rally ninyo? Mga dipuga kayo. O may napala? Wala. Magpapakalat kay fake news dyan. May mga helicopter daw nagliparan. Tumakas na daw ang mga Marco sa Malacanang kasi daw mapababa na dahil nagsalita si Aimee. Putang ina, nung chinik ko yung route ng helicopter ng Malacanang at ng Marines at Navy, pagtingin ko, ay, galing pala tong Malacanang, tapos Bulacan, naghatid ng tulong, dumiretso ng Bicol. Kaya pala sabi ni Jason sa lumipad-lipad daw yung mga helicopter, pabalik-balik. Putragis, kayang ka-fake newsan mo, Jason sa, mamamatay ka na lang, sinungaling ka pa rin. Diba? Nagkabanlag-banlag ka na nga eh. Tignan mo, nagkakapilay-pilay ka na, di ka na makalakad, fake news ka pa rin. Diba? Diyos ko naman. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon ngayon. Nako. Imbes na magalit yung tao, tuwang-tuwa kay Aimee. Imbes na magalit at sululusubin ang Malacanang, hindi tumalab ang drama ni Aimee. Wa-epek.